Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumiti na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day. No? So, yun po yung una. Pangalawa, nabanggit din ho kahapon, yung pong mga naganap sa korte, yung pong discussions po at testimonya ng dalawa pong witnesses. Ang sabi ho nila, in their entirety of their career, ngayon lang ho sila nakakita ng ganun pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba. No? So, I think very relevant, no? Yung po nga, ganun po nga paglalahad. Doon po sa tanong kung paano ginamit o gagamitin at that point yung po nga bultong perang yon. Kasi I think as far as we're concerned, ang itsura po nun, parang linimas yung pong pera para sa confidential funds. And as we will see in the next course of the proceedings, kung paano actually ginamit po yung pong pondo na ito. Sapagkat sa susunod pong panahon, isasalang na po yung COA. So mapag-usapan po dito yung pong paraan kung paano po ginamit yung pong 2022 confidential funds, yung paraan paano po ginamit yung 2023 confidential funds, bakit umabot sa notice of disallowance at decision with finality yung 2022 confidential funds at bakit merong ongoing ND yung pong 2023 confidential funds. At malinaw po yung nakita natin from the COA document itself, no? Ginamit ang confidential funds for non-confidential expenses katulad po ng leadership training at iba pa, no? So yun po yung mayor na dahilan bakit ito pinapasoli sa pangalang Pangulo personal ito pong 448 million in confidential funds. Yun po yung una. At pangalawa, syempre nakikita din natin doon sa COA report po mismo at doon sa iba pang mga susunod pa hong mga witnesses katulad po ng NBI at ng pong Philippine Statistics Authority na ang mga pumirma doon po sa mga acknowledgement receipts ay parang nagmula lang sa isang grupo ng mga tao at hindi ho pinirmahan isa-isa nito pong supposedly nakatanggap dito pong confidential funds na ito. So, yun po muna. At yan po yung basically tinakbo kahapon, ngayon, at yung mga inaasahan ho natin sa mga susunod pa. Binubukas na ho namin yung hapag para sa mga tanong. Ang una pong question ay manggagaling po kay Ms. Tina Panganiban Perez ng GMA. Good morning po, Kongs. Yung sinasabi po ninyong BIR and bank documents, will these be more explosive than the AMLAC report that was revealed during the Justice Committee hearings? Tingin ko ho, magiging malaki pong piraso ng ebidensya ito. Kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the MLC. No? Kasi pagpapakita na ho yung pong bank records ng aktual na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sufficiently reflected po ba ito doon sa una, salin ng pangalawang Pangulo, tsaka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio. Doon makikita din ho natin kung within the period ng 2019 to 2024, meron bang aktual na perang pumasok o lumabas dito po sa mga bank accounts na ito, sapagkat
yung pong SALN ng 2019 to 2024, wala pong line item doon na cash in bank. At basically, kung wala akong cash in bank doon sa mga SALN items na yon, at may nakita ho tayong perang pumasok, perang lumabas, ang tanong ho natin ngayon, ba't hindi po ito nakalista bilang line item sa kanya pong SALN? Dahil babalik po tayo doon sa basic premise kung bakit po na-convict si former Chief Justice Renato Corona. SALN violations po ito, non-declaration ng mga particular na mga pag-aari doon po sa kanya pong SALN. So the same standard should apply to the Vice President on this particular non-declaration of SALN line items. Idadagdag ko lang po, no? Pagdating po sa mga pieces of evidence, may kanya-kanyang storya po yan. Kaya nga po, kung ikukumpara po natin kung ano po yung mas matimbang sa mga lahat na ipapresenta ng House Prosecution Panel, ang masasabi po namin sa ating mga taong bayan ay ito po yung kabuuan na litrato o larawan kung paano po yung mga sinasabing allegation of misuse of public funds na napapaayon doon sa Article 1 ay mabigyang eksplanasyon at mabigyang kasagutan. Hindi lang po ang korte pero ang ating taong bayan. Ibabangga po natin ito as what Congressman Terry Ridon said earlier, na ibabangga po natin ito sa mga other ebidensya para matahi po at mabigyan po ng kaliwanagan ng ating taong bayan. Dahil ang una-una po talaga nating gustong malaman dito sa Article 1 na ito ay pagpapaliwanag. Kung ayaw po magpaliwanag ni Vice Presidente, diretso po mula sa kanya, mukhang ang ebidensya ang dapat magpaliwanag at yun po ang susundan po natin. Ang paliwanag dahil ang ebidensya ay hindi po yan magsisinungaling. Okay po, salamat. The next question will be Wait, from... meron pa ako, Jake. Okay, sige po. Sir, would you like to react to what the president said yesterday? I will quote her. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. It can be murder because of a third party in a relationship. It can be plain hold up. So how can they say now that all the victims that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity? I do not want to consider or even think that our Vice President seems to have a mastery over this kind of issues, no? Ayaw ko sanang tanggapin ng ating Vice Presidente ay mukhang meron siyang mga mastery doon sa patayan sa kalsada, no? Pagdating sa kaharasan, violence, I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po mismo ang naglalatag. Ang unang katanungan po ng ating taong bayan, paano po niya ito nalalaman to a point na detalyado ang kanyang pag-i-illustrate, no? But then again, these cases, this issue on peace and order, talagang ano po yan, talagang meron po talagang legitimacy yan. At meron po talagang ginagawa ang ating ahensya, ang kapulisan, para po sugpuin ang ganitong violence. But, you know, coming from the Vice President herself, hindi ho maalis sa taong bayan ang kanilang katanungan, no? Again, considering that we just concluded the Article 4, which is grave threat, ito'y nagpapatunay na lamang na pagdating sa mga pagbanta o pangyayaring karahasan sa kalsada ay mukhang meron po siyang kaalaman dito. Well, again, with respect, I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. And the question is being asked of her, ito ho ba yung presyo na
iginawad ng ating pong pangalang Pangulo nung siya po ay nagbanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. Is the price of the life of the President 5,000 pesos only? Hindi ba? Yan ho ba yung exact mechanism kung paano ho niya yan ginawa nung nagbanta siya sa Pangulo at sa kanya pong pamilya? Yun po yung una. Pero pangalawa, speaking entirely on gun violence and EJ case, alam po ninyo, very documented po yung laman nung pong complaint, asunto laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po yan dahil may mga nag-away lang pong mag-asawa. Yung po mga namatay po doon, namatay dahil nanlaban sila supposedly sa mga law enforcement na nag-implement po ng Duterte drug war. Hindi ho mababaw yung dahilan kung bakit po siya nakakulong ngayon sa Dahig. So, hindi ho natin papayagan na pababawin ng ating pong pangalang Pangulo yung pong pagkakamatay ng napakaraming mga Pilipino dito po sa Duterte drug war. Dagdag ko lang po, if she's really that confident about the information that she has, na 5,000 yung ibinibigay doon sa mga hitman, at the very least, the people expects her to share this information to our local investigative agencies or the police at the very least. Kung meron po siyang ganito, mga impormasyon. Para po, kung yun naman po yung intention niya talaga, para masulba itong mga ganitong klaseng pangyayari sa kalsada, bilang Vice President, she does not really need to be an ally of any administration for that matter. Her office, being a public office, demands that she at least shares this information if that is what she intends to prove na para mawala itong ganitong klaseng karahasan ito sa kalsada ng nangyayari. Last po from me, pero non-impeachment. Pareho po kasi kayong members ng Ways and Means Committee. Ano po yung thoughts nyo doon sa sinabi ng Pangulo na itaas yung tax-free income tax ceiling to 350,000? Meron din po kasi mga proposal dito sa House na mas mataas sa 350. We support the President completely. Kailangan po talagang palawakin po yung pong tulong na iginagawad ng pamahalaan sa mga mahihirap po nating kababayan doon sa maliit ang kita at makapos ang kita na nagmumula po sa hanay po ng mga mahihirap at ordinaryong mga pamilyang Pilipino. Mahalaga po yun. Pero syempre, hanggat maaari, maitaas pa ho natin yung pong ceiling nito pong pagtatanggal ng income tax payments. No? Kung pwede ho at the very least 500,000 yung pong pinag-usapan po nating ceiling po nung pwede pong makapag-benefit doon sa tax income tax exemption, mas maigi po. So as we go towards the debate doon po sa Ways and Means Committee, tignan ho natin kung ano ho yung pinakaakma na income bracket para po dito. Kasi halimbawa, yung pong pinag-usapan ho natin currently, I think around almost 30,000 lang po yung pong pinag-usapan po nating monthly income nung pong maapektuhan po nito. Pero ang totoo naman ho, higit pa ho ron yung pong mga kababayan po natin na mas magandang makapagbenepisyo po mula rito. And to relate it to our current status of being an upper middle income economy, yan ho dapat yung pong ma-actual na benepisyo ng atin pong mga kababayan. So, we'd like to get the numbers in. No? So, ibig sabihin, pagka ho, malaking bilang din po yung makakapagbenepisyo doon sa furthering the ceiling to 500,000 or to 450,000, mas maganda po yun. But we'd like to get the numbers kung ilan po yung actual individuals na makakabenepisyo po pag itinaas pa ho natin yung ceiling. Well, ito po yung